Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat at sa inyong staff. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edwin, 38 years old, mula po sa lalawigan ng Tarlac. Ako po ay pamilyado na, 4 po ang aking anak, panay babae. Pinalaki po ako ng aking mga magulang na maging magalang sa kababaihan, kaya naman minsan ni hindi ko po nasaktan o napagtaasan ng boses ang asawa ko, maging ang mga anak ko. Naging mabait po ako sa kanila at talaga naman pong naging malambing sila sa akin. Masaya po ang pamilya namin sa kabila ng pagkawala ng aking asawa noong nakaraang taon. Kaya nga lamang po, Dr. Love, iba po talaga ang hirap kapag nawala na ang katuwang mo sa pagpapalaki sa mga anak. Ang isa po sa aking anak, partikular ang panganay, ay meron na pong nobyo. Wala naman po sana akong problema, kaya nga lamang po, meron po akong kutob na sinasaktan po siya nito. Bilang isang magulang, kilala ko ang anak ko kapag nagsasabi ng totoo, kaya naman ang tanungin ko ang anak ko ay pinabulaanan niya ang sinasabi ko. Alam ko pong hindi siya nagsasabi ng totoo. Masayahin po ang panganay ko. Pero simula nagtagal sila ng nobyo niya, marami na po ang nag-iba sa kanya. Naging matatakutin po siya, nakikitaan ko rin po siya ng mga pasa sa katawan. Minabuti ko pong kausapin ng nobyo niya, itinanggi rin ito. Hanggang isang gabi, nakita na nga mismo ng mga mata ko, kinakaladkad siya pauwi ng kanyang nobyo. Hindi po ako nakapagtimpi at agad ko pong nasuntok ang nobyo niya. Hindi ko po inaakala na dahil sa pangyayaring yun, doon malalayo ang loob ng anak ko sa akin. Nagalit po siya sa akin at sinabing wala raw po akong karapatang manghimasok sa away nila. Ipinaliwanag ko po sa kanya na mali ang ginagawa sa kanya at hindi dapat pumayag sa ganong bagay, pero tila wala siyang narinig at hindi na po ako kinibo simula noon. Ngayon, matagal-tagal na rin kaming hindi nagpapansinan. Nasasaktan po ako kasi hindi ko po alam kung paano siya tutulungang makawala sa sitwasyong ganoon nang hindi siya nagagalit sa akin. Nakikitaan ko pa rin po siya ng pasa. Doble ang sakit sa akin sa tuwing nakikita ko yon dahil kung ako nga po'y iniingatan ko sila at hindi pumapayag na masaktan sila, pero bakit ang ibang tao ay dumadaplis ang kamay sa kanilang katawan? Kailangan ko po ang inyong payo bilang ama. Ano po ba ang pwede kong gawin na hindi po ako isusumpa ng anak ko? Umaasa po sa inyong payo, Edwin ng Tarlac. Maraming salamat, Edwin. May kasabihan tayo na when a person falls in love, he or she becomes stupid. Sakit, ano? Totoo yan. Lahat tayo. Nung umibig tayo, naging tanga na tayo. Kasi ginagawa natin yung bagay na hindi natin normal na ginagawa. Sinasabi natin yung mga bagay na hindi natin normal na sinasabi. And this is love. Ang hirap kontrolin ng pag-ibig. Pero, sabi nga ng ibang mga psychologist, marunong talaga ang Diyos. Inilagay ng Diyos ang ulo mas mataas kesa dun sa puso natin. Kasi kailangan meron tayong lohika. May katwiran. At sa katwiran at lohika, hindi puso ang pinagahari, kung hindi yung utak at isipan. At diyan papasok ang pagiging magulang. Kung ako man ang nasa katayuan mo,
At yung oras na yon ay nakita kong kinakaladkad ng boyfriend niya ang anak ko sa karsada. Aba, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung suntok lang aabutin niya sa akin. Eh baka maubos ang ngipin niyan sa kasusuntok ko. Iningatan ko tong batang babaeng ito, minahal ko ito, hindi ko pinadikitan sa lamok ito pagkatapos ikaw kambing ka. Kung saan ka lang galing, kuneho ka. Sasaktan mo yung anak ko. Sinong magulang naman ang matutuwa niyan? Ang reaksyon ng iyong anak, dahil nga in love, tanga-tanga. Kapag na in love, nagiging tanga-tanga, nawawala ang logic. At yung anak mo, tipong nagkakaroon ng dependency dito sa kanyang boyfriend na sang-ayon sa mga psychologist, yung mga battered women, imbes na sila ang manisi, sinisisi nila yung kanilang sarili kung bakit sinasaktan sila. Gina-justify nila. At yan ang masakit, yung dependency. At kung ganito ang sitwasyon, I don't really care kung magalit yung anak ko sa akin. I don't care kung hindi ako kausapin ng anak ko. Someday, marirealize mo rin yan. For me, the best way to communicate, at ito ay ginagawa naming mag-asawa. Kapag talaga nagkakatampuhan lang kami, lalo nung kabataan namin, ang misis ko hindi na nagdadadada, hindi na nagsasalita, maingay pa eh. Kasi the more na magsalita ang misis ko, the more hindi ako nakikinig. Di ba? Pag dada ng dada, the more ayoko makinig. So anong ginagawa ng misis ko? Hindi na siya nagdadada. Ang ginagawa niya, sumusulat siya. At iiwanan yun dun sa lugar na kung saan ako nagpupunta o, wala akong choice kundi basahin yun. At pag nabasa ko, at least nakuha ko yung kanyang panig. Doon nagbabagong isip ko. May komunikasyon. At kung ako ikaw, maaaring gawin ko yan, gumawa ko ng sulat para sa kanya, at sa katahimikan ng kanyang isip, ng kanyang puso, ay ma-realize niya yung pagmamahal ng isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak. Na anong magandang gawin? Kung ako ang tatanungin mo, kapag nakita ko na ang aking anak ay sinasaktan ng boyfriend niya, asawa o boyfriend, at may mga pasa-pasa, SOP yan. Doon tayo sa Women and Children's Desk magkikita. Sasampahan ko ng demanda, lalo na kung meron akong mga ebidensya na magpapatunay na siya ang dahilan kung bakit may pasa ang anak ko. I don't care kung magalit ang anak ko. Gusto kong makita ka na nakakulong at naghihimas ng rehas, nang matutunan mo na ang mga babae ay nirerespeto at ginagalang at minamahal. Kambing ka. Hindi ganyang klase ng lalaki ang panghihinayangan ko na mapangasawa ng anak ko. Saan ka naman makakakita ng amang matutuwa na yung kanyang anak ay nakikitang ginugulpi ng isang estranghero? Buwisit ka. Sabihin mo sa anak mo na seryoso ka na pangalagaan siya at protektahan siya sapagkat nakikita mo sa kanya na hindi niya kayang pangalagaan at protektahan ang kanyang sarili. Diyan ka papasok bilang ama. Magalit man siya o hindi, gagawin mo na protektahan siya. At hindi ka papayag na kung sino-sinong lalaki lamang at hindi ako sasang-ayon na mapangasawa siya ng anak ko. Kung ngayon pa lamang ginagawa na niya yan sa anak ko, hindi ako papayag na mapangasawa siya ng anak ko. Pag nakita kong may pasa ang anak ko, the more, kapag nahuli kita sa akto,
Kapag nahuli kita sa akto, maniwala ka, hindi lulubog ang araw nang hindi ka naghihimas ng rehas sa stasyon ng pulis. Ipinagbabawal po yan. Ito ang isang mabigat na responsibilidad ng isang ama. Lalo na kung ang kanyang anak ay umiibig at nawawala ang logic sa kanyang isipan. You might want to inquire from a lawyer or magtanong ka rin sa Women and Children's Desk. Alamin mo kung ano ang mga karapatan at paanong maaari kang magsampa ng reklamo laban dito sa lalaki, sa boyfriend ng iyong anak na sinasaktan ng kanyang boyfriend. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.